Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok kayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 24 na mga comments. Tens Faraon. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Myra Domingo. Meron siyang 12 na mga comments. And Betty Germia. Meron siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan itong si Sara Duterte, itong si Marcoleta at marami pang iba, uunahin muna natin itong request ng ating viewer mga kababayan. Ano yan sa Ivan? Ito tungkol ho sa isang vlogger na nangangalan na Gossip Central Vlog. Na itong vlogger ito mga kababayan, ginagamit niya yung vlog ni Atty. Libayan. Yung batas natin mga kababayan, yung isang polpol din na abogado na lagi binabanatan si Yusek Claire at ginagatasan talaga si Yusek Claire mga kababayan. Yung si Libayan, naalala ba natin? Diba grabe talaga eh. Grabe talaga mga kababayan kasi gatas na gatas si Yusek Claire Castro dito kay Atty. Libayan. Isipin niyo mga kababayan, 3 to 4 times siya na magla-live sa isang araw. Isipin nyo, 3 to 4 times. Si Sir Ivan nga, isang video lang tayo na mag-upload sa isang araw mga kababayan. Minsan, absent pa. Diba? Kasi nga mga kababayan ko, bakit isa lang ang ina-upload ko? At saka sometimes, diba, dalawa. Maximum dalawa. Kasi ako po'y naniniwala at saka ang prinsipyo ko mga kababayan, quality over quantity. Yan na naman yang marami kang i-upload, walang kwenta din ang content mga kababayan. Katulad dyan, kay Atty. Libayan. O diba Libayan? Ang kanyang content, kahit walang kwenta mga kababayan, yung kanyang topics walang kwenta, kasi maraming napapalipad sa kanya ng pakulay. O diba? Super thanks, diba Libayan? Kasi nga siya ay full-time vlogger. Wala kasi siyang kliyente mga kababayan. Kaya ang ginagawa niya, full-time vlogging na lang. Diba? Sipin nyo, 3 to 4 times. Ang hirap niya mga kababayan. Ibig sabihin, wala na siya ditong ibang pinakakitaan kundi vlogging na lang. At kanyang ginagamit lagi at saka kanyang lagi binabanatan is si Yusek Claire Castro. Tingnan nyo lang ang kanyang YouTube account mga kababayan. Halos lahat to mukha ni Yusek Claire Castro. So ngayon, may nakita itong vlogger na nagangalan na si Gossip Central. At saka ang vlogger niya mga kababayan, ito DDS. Ito ang sample na troll. Yan ang ibig sabihin na troll. Bakit si Ivan? Kasi nga hindi naman niya totoong mukha yan. Yan ho ay AI, tinapak niya lang, nilagay niya lang sa kanyang mukha. Kasi pwede yan mga kababayan. Diba? Yan din ang gamit ni yung something na Pinoy reviewer ba yon? Basta may isang vlogger mga kababayan na gumagamit din ng AI, tinatapakan niya ang kanyang mukha. Bakit? Mga fake news peddlers kasi. Diba? Yan ang ibig sabihin ko DDS. Yan ang katulad na ganyan. Kat yan ang example ho ng mga vlogger na troll. Takot na ipapakita nila ang kanilang totoong mukha mga kababayan. Di ba gumamit siya ng picture na, sa tingin ko lang parang ginawang bata na mukha ni Speaker Martin Romualdez. Sa tingin ko lang. Pwede yan eh. Ginagamitan niya ng AI mga kababayan. Ilagay niya yung picture ni Martin Romualdez, tapos gagamitin niya ng AI, tapos ilagay doon na prompt, gawing
bata yung mukha. At yan yung ilalagay dyan sa kanyang mukhang magbabayan. Kasi takot na takot sila. Takot na takot sila na malalaman ang kanilang totoong mukha, mga kababayan. Bakit naman ako matatakot? Totoo naman ang mga sinasabi ko dito. Totoo naman ang ibinabalita ko dito. At yung iba, mga opinion yan. DDS. So, di ba? Now you know. Alam niyo na anong pagkakaiba ng troll sa hindi troll. Okay? So ngayon mga kababayan ko, may nakita siya na vlog. Ang title ho ng vlog na ni Libayan, yung sabi niya, Attorney Claire Castro nagpapalaki ng YouTube channel gamit ang posisyon sa gobyerno at BP Sara Duterte. Ginagamit daw ni Yuse Claire Castro ang kanyang posisyon para palakihin ang kanyang YouTube account. Correction, DDS. Correction, Attorney Libayan. Sarap niyo pang utuking dalawa. Alam na alam ho ni Libayan at saka kilalang kilala kasi ni Libayan mga kababayan itong si Yuse Claire na hindi pa siya Yusek, hindi pa siya spokesperson at saka hindi pa siya government official. Itong si Yuse Claire Castro malaki na talaga at malakas na talaga ang kanyang YouTube channel mga kababayan. Diba? Malakas na ho yan noon pa. Kasi si Yuse Claire Castro mga kababayan, yan ho ay isang radio personality. At dati rin siyang parang commentator dyan sa ABS-CBN, if not mistaken. ABS-CBN yan dati itong si Yuse Claire. Hanggang napunta siya sa ibang station, kilalang kilala na. At saka noon pa, vlogger na talaga yan itong si Yuse Claire Castro mga kababayan. So kilalang kilala na at malakas na ang YouTube account ni Yuse Claire noon pa. Tas dito kasi sinabi ni Libayan mga kababayan, ginagamit daw ang kanyang posisyon para palakihin, nagpapalaki daw ng kanyang YouTube account. So ngayon, may nakita itong si Gossip Central na meron daw posibleng isang ginawa itong si Yuse Claire na pwede siyang kakasuhan mga kababayan. A conflict of interest daw. Kasi si Yuse Claire mga kababayan, di ba siya ay nagbablog, siya ay vlogger. At the same time, siya din ay nagtatrabaho sa ating gobyerno. Ginagamit daw ang resources ng ating gobyerno para sa kanyang pansariling interest. Pa-interview siya, pero kumikita daw siya mga kababayan. Labag daw yan sa batas. Labag ba talaga yan sa batas, Gossip Central? Well, paunahin muna natin mga kababayan, and after that, supalpalin natin. For more details, let's watch this. Mismo sa bunganga ni Auntie Claire manggagaling ang sagot sa tanong na ito. Ano ba ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay nagtatago sa batas o magtatago sa batas? Ano ba ang ibig sabihin kung yung isang tao ay magtatago ng mga ebidensya laban sa kanya na siya magpapatunay na siya ay lumalabag sa batas? Mismong galing ito kay Auntie Claire dahil nagtago po siya ng mga ebidensya para po panagutin siya sa paglabag sa batas ng conflict of interest at merong ebidensya maliwanag pa sa sikat ng araw. Panibagong kaso na naman to na pwedeng kaharapin ni Attorney Claire Castro. I-play natin to. Ito ay briefing ng February 16, 2026. Press briefing. I-play natin ha. Mismong galing sa bunganga niya to. Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. So, ang gist nito, kung wala kang ginagawang masama, bakit ka magtatago? Tama? Mismong galing sa bunganga mo yan ha, Auntie Claire, para hindi mo ma-evade yung mga posibleng kaharapin mo o mga proseso na yung kakaharapin dahil sa mga akusasyon sa iyo. Eto, puntahan natin si Attorney Libayan. Huling-huli si Auntie Claire, nagtatago ng mga videos para magamit sa kanya, para maiwasan na magamit pa sa kanya para patunayan na siya ay lumalabag sa batas o sa conflict of interest. Panoorin natin to. It's a source of fake news.
The President has been Anyway, ang pinag-uusapan dito ay si Atty. Claire Castro nagpapalaki ng YouTube channel gamit ang posisyon sa gobyerno at VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, ginagamit ng Auntie Claire yung posisyon niya, hindi lang posisyon, maging resources ng gobyerno o pera ng taong bayan para palakihin ang kanyang YouTube channel para mas malaki ang kita niya sa kanyang pagiging vlogger. Ano rin? working so hard for the country. At Ganyan lagi. Working so hard for the country. 3 years na yung nakalipas, 2 years na lang ang natira. Nasaan dyan yung working hard for the country? Puro template na sagot. alam din natin kung sino lang yung nagbabakasyon. So, Grabe, sobrang puti naman ng Auntie Claire dyan, no? sino ba yung inefficient sa katotohanan? Sino ba yung totoong inefficient? Ito, live to Habang naka-live si Atty. Libayan Live to, tandaan ninyo. Ibig sabihin nito, naka-monitor si Auntie Claire. Hindi ba siya Sino ba ang inefficient sa katotohanan? ay binigyan ng pagkakataon ng Pangulo? Nagampanan ng pagiging sekretary ng Oops. Ano yan? This video is unavailable. Auntie Claire tanong, bakit mo tinatago yung ebidensya na ikaw ay gumagawa ng labag sa batas? Maliwanag na conflict of interest kasi ito. Kasi itong play ni Atty. Libayan, interview niya ito bilang PCO Undersecretary. Pero nasa YouTube niya. Ibig sabihin, pinagkakakitaan niya yung interview niya bilang USEC. Tinanggal ulit. Tinanggal ulit. Ibig sabihin, may tinanggal na siya, attorney. Baka meron pa. Guilty? Ba't mo tinatago? Attorney Claire Castro, kung tatanggalin, dapat tanggalin mo kasi lahat. Correct. Alam nyo, ang gusto kong mangyari, ito yung pinapangarap ko kay Atty. Claire. Yung gusto kong mangyari. Masama akong tao. Pero, gusto ko, kapag nakasuhan siya ng conflict of interest at na hatulan siya na guilty, ang gusto kong maging isang prayer doon ay yung simula nung siya ay maging undersecretary up to the present ay yung lahat ng kinita niya sa YouTube niya ay ibabalik yun sa taong bayan. Kukunin lahat ng kinita ng kanyang YouTube channel mula na nag-umpisa siya February 24 I think or 25 2025, lahat ng kinita niya ibalik sa taong bayan. Bakit? Kasi conflict of interest to. Sumasahod ka na sa taong bayan, nilalagay mo pa sa channel mo at kumikita ka pa ulit. Bawal yun. Pinagbabawal yun sa batas. Lalong-lalo na kasi merong financial interest at walang pinagkaiba yung ginagawa mo na trabaho mo dito sa personal YouTube account mo. Kumikita ka dito Tapos ginagamit mo yung resources ng taong bayan. Pera ng taong bayan Pinapasahod ka na bilang USEC. Tapos, kumikita ka pa ulit dito. Double whammy. Sa totoo lang, mas malaki ang kinikita ni Auntie Claire sa pag-YouTube. Di ba? Fake news ang dalawa mga kababayan. Kung bakit, explain natin yan. Yang dalawa ang sarap po pag-untugin ng gunggong na yan kasi una, si Gossip Central nakabase lang yan kung ano ang sinasabi ni Atty. Libayan mga kababayan. Unang-una, nakita ni Gossip Central na nag-live daw. Nag-live daw itong si Atty. Claire. At saka during daw yun to, sinabayan daw na nag-live itong si Atty. Libayan. So ang nirereaksyonan ni Libayan, yung live daw ni Yuse Claire. Live ba yun? Alam niyo mga kababayan, tanga talaga. Itong vlogger to tanga talaga. Hindi yun live, yun ay premiere. Kasi ang live mga kababayan, nandun ho sa Newswatch Plus. Nandun ho ang live na yan. Ang in-upload ni Yuse Claire Castro, premiere ho yan, uploaded yan, hindi yan live.
para alam ho ng vlog na yan kung ano pagkakaiba ng Premiere kaysa live. Diba? Sarap pitikante nga talaga eh. So ngayon, itong si Libayan, during sa kanyang nirereaksyonan yung Premiere Live or Premiere na uploaded video ni Yusek Claire mga kababayan kasi nagkaroon ng error. Ngayon, nag-assume kagad itong si Libayan at saka yung si Gossip Central na dinilit daw o tinanggal ang video ni Yusek Claire. Kasi malamang sa malamang, meron daw itong nilabag sa batas. Conflict of interest. Ginamit daw yung oras ni Yusek Claire sa kanyang trabaho at at the same time, nag-upload daw sa kanyang YouTube channel mga kababayan. O diba, tanga-tanga talaga eh. Unang-una, Gossip Central at saka itong si Atty. Libayan, before pa pumasok ho bilang Yusek or ipinasok, kinuha ni PBBM bilang Yusek or spokesperson ni PBBM, itong si Yusek Claire Castro, alam na ho yan ni PBBM na siya ay vlogger. Siya din ay isang radio commentator sa isang kilalang radio station. So alam na alam ho ni PBBM. Ngayon mga kababayan ko, may nilabag ba? I don't think so. Wala, Gossip Central. Bakit? Unang-una, nagtanong ako sa PCO. So, natanong ko doon kung ano ba yung standard schedule sa trabaho ni Yusek Claire Castro. And I found out, at saka pwede nyo rin po itong i-research dyan sa Google or ChatGPT o ano man yan na AI para matulungan kayo kaagad, flexible pala ang schedule ng isang undersecretary, Gossip Central. Alam nyo na, flexible ho lahat ng schedule ng mga undersecretary. Ngayon mga kababayan ko, nalaman din natin na maaga pala, super aga talagang pumapasok sa trabaho itong si Yusek Claire Castro. At yan din, di ba, sinabi niya sa kanyang vlog, maaga ho, before 6 a.m., nandyan na ho yan si Yusek Claire Castro sa trabaho sa kanyang office, dyan sa PCO or sa palasyo. Bakit? Kasi ang trabaho ni Yusek Claire sa yung sumasagot sa tanong ng mga reporter. Siya din dito ang nagbabalita ng mga updated or ng mga progreso ng ginagawa ng ating ahensya or kay President BBM. Do you think makukuha lang yan sa 2 to 3 hours na pagre-recess mga kababayan? Hindi ho. Ako nga, vlogger, I need 4 to 5 hours mga kababayan before ako mag-vlog. I need 5 to 6 hours. Kasi gusto ko yung quality talaga at talagang tayo po ay makagabanat mga kababayan. Diba maganda naman kasi na tayo ay well-equipped na information kasi kapag merong banat, merong paninira itong mga DDS, nakakabanat tayo, nakakariba tayo. At yan po ang ginagawa ni Yusek Claire Castro. Kaya maaga siyang pumapasok mga kababayan. So diba ang standard na trabaho ng isang government officials is 8 hours. So kapag pumasok si Yusek Claire ng alas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. O lampas na mga kababayan, 1, 2, 3, or let's say, hindi na umabot ng 3 o'clock. Lampas na ho. Kahit alas 2, kahit alas 3, hanggang alas 3, okay na ang trabaho ni Yusek Claire. Ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Kung sasabihin ng mga DDS, hindi ginagampanan ang trabaho ni Yusek Claire kasi nga nagbablog siya, dyan kayo nagkakamali. Unang-una, kung hindi ginampanan ni Yusek Claire ang kanyang trabaho, matagal na ho yang sinisante ni sakto ba yung Tagalog yun? Sinisisante ni President BBM. Kung hindi yan nagtatrabaho or hindi nagagampanan ang trabaho ni Yusek Claire, matagal na yang sinibak ni PBBM. Gets ba natin? Katulad kay Sara Duterte, di ba hindi nagtatrabaho? Kung katulad kay Sara Duterte, itong si Yusek Claire, matagal na yang sinibak ho sa kanyang posisyon. Gets na ba natin? Hindi nilabag ni Yusek Claire Castro ang kanyang ang conflict of interest. At saka hindi din na-set aside ang kanyang trabaho kasi nagbablog siya. Hindi. Una, nireses natin yung mga kababayan. Fact check. Bawal ba sa government official ang maging vlogger? Sagot, marami ang nagtatanong. Pwede ba kumita sa pagbablog ang isang opisyal ng gobyerno? Sagot, hindi DDS. Hindi ito automatic na bawal. Walang batas sa Pilipinas na direktang nagsasabing bawal mag-vlog ang isang government officials. Pero may limitasyon. Ano yan si Ivan? So sabi dito, kailan okay ang pagbablog? Kung ginagawa sa personal na oras. Okay lang yan kapag personal na oras ni Yusek Claire. Walang problema ang kanyang pagbablog. Walang gamit na government staff, sasakyan, opisina o pondo.
wala siyang ginamit na government staff, sasakyan, opisina o pondo. Bakit? Kasi sarili niyang vlog yan. Siya lang dito ang nagsasalita, DDS. Walang kapalit na pabor o impluensya. Pabor mga kababayan, for example, di ba ikaw ay vlogger. Merong schedule, interview, tas merong sponsored. Yan ay bawal mga kababayan. Nakita ba natin si Yusek Claire kapag siya ay i-interviewin ng ilang mga reporter na mga media na station, meron bang sponsored yon? Wala. Kundi sumagot lang si Yusek Claire sa kanilang mga tanong. Yun lang, walang sponsored. Kasi kapag sponsored mga kababayan, malalaman natin yan. Nakalagay ang isang produkto sa gilid or merong sponsored by. Yan, klarong-klaro na sponsored ang kanyang interview. Walang ganun ho sa mga interview ni Yusek Claire. Hindi napababayaan ang tungkulin, which is hindi talaga napababayaan ang tungkulin ni Yusek Castro. So ngayon, kailan posibleng magkaproblema? Kung may sponsored content kapalit ang government favors. Diba, for example, ikaw ay sponsoran, dahil siyempre bawal yan mga kababayan kasi nga baka hihingi ng pabor yung nag-sponsor sa'yo. Katulad dyan sa nangyari diba sa flood control projects, flood control scam. Kasi nga itong mga government officials na to at saka merong mga contractors na humihingi ng pabor doon sa mga politicians at sila ay gustong maging campaign donors, dyan ang problema. Kasi kapag sila ay mananalo mga kababayan, yung politiko na yan na inosponsoran ng isang negosyante, hihingi kasi yan ng pabor. Yan ang ibig sabihin dito, kaya yan ay bawal. At dyan magkakaproblema itong si Yusek Claire Castro. Kung ginagamit ang public funds sa paggawa ng vlog, wala. Kung ang vlog ay nagiging paraan para sa personal na negosyo gamit ang posisyon, hindi. Ulitin natin dito. Pumapasok si Yusek Claire Castro alas 6 ng umaga. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So hanggang dyan lang mga kababayan alas 2. Pero alam niyo ba, according ho sa taga-PCO, gabi na ho umuwi itong si Yusek Claire. Pasabli sa 6 to 7 p.m. Isipin nyo, parang ginawa ng bahay ni Yusek Claire ang PCO o ang palasyo mga kababayan kasi nga sobrang busy. Pero overtime na yon. Pero siyempre si Yusek Claire walang overtime yan. Kundi ginagamit niya yung extra time niya para sa taong bayan, para kay President BBM, para sa gobyerno. Libre na yon. Kasi ginagamit na yon para mag-research ng iba mga balita. Kasi nga siyempre ang ginagawa ni Yusek Claire pagkapasok niya dyan sa kanyang trabaho, 6 o'clock pala na umaga, nagre-research na yan. Siyempre, tinatawagan niya yung mga sekretary, undersekretary, yung ahensya, at lalo na si President BBM kasi tungkol dito sa mga issues, ibinabato araw-araw at kung papaano sasagutin ni Yusek Claire Castro bilang spokesperson. Diba? Marami siyang gagawing pagre-research. At kapag buo na ang kanyang materyales at kapag siya na ay equipped na sa mga informations, dyan na siya mag-uumpisa sa pag-press con DDS. So hindi basta-basta ang trabaho ni Yusek Claire Castro. And second, hindi basta-basta na abogado si Yusek Claire. Siya ho ay isang trial lawyer. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. So ngayon, babalikan natin mga kababayan, anong oras ba nagpa-interview si Yusek Claire doon sa Newswatch Plus? I found out 3 p.m. in the afternoon, DDS. Paano ko yan nalaman? Ganito lang yan. I-copy nyo ang link ng YouTube video, dalhin nyo doon sa website na YouTube Data Viewer. Doon nyo malalaman yung metadata. Doon nyo malalaman yung mga informations sa in-upload na video. Nandyan ho, 3 p.m. siya nagpa-interview. Ibig sabihin, okay na ho, free time na yan ni Yusek Claire Castro. Kaya alam niya, wala siyang nilabag na batas. Gets yun na, mga DDS. O di ba, ang tatangan nyo talaga eh. Sa mga kababayan ko, forward tayo. Pag-uusapan na natin itong tungkol kay Sara Duterte. Kasi meron ko ipapakita sa inyo na interview niya doon sa 2 gonggong na banateros na kung saan nakakatawa talaga. But before that, dito muna tayo. Babalikan lang natin mga kababayan yung time na siya ay na-declare na siya ay tatakbo bilang presidente. Kasi nga diba doon sa kanyang speech na hindi natin naipakita dito, apart doon na binabanatan niya na siya daw ay
humihingi ng paumanhin kasi daw nanalo si President BBM dahil daw sa kanya. Tinulungan daw niya na manalo tong si President BBM at hindi daw nagampanan ang kanyang trabaho ni BBM, hindi daw nagampanan ang kanyang promise or campaign promise sa kanya natin idiin yun. Kasi siya lang doon ay na-promise daw, sabi ni Sara, sa kanya. Kasi wala namang promises si President BBM sa taong bayan. Hindi ho nag-promise si BBM sa taong bayan. Baka sasabihin na naman dito ng mga DDS, yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi ba yon pangako? Hindi yon pangako. Yon ay aspiration. Kanyang ambisyon yon. Ang sinasabi dito ni Sara Duterte na pangako niya during election, pangako lang para sa kanya. Daw. Yun ang ibig kong yun ang pagkakatindi ko dito mga kababayan. Pangako yun para lang kay Sara Duterte. Ngayon, dahil sa paninira ni Sara tungkol sa ating healthcare system, binabanatan siya or gagamitin natin ang video ni Mayor Isko Moreno para matauhan ito si Sara, para masampal natin si Sara at para masupalpal natin si Sara Duterte. Ibig sabihin, nasupalpal dito ni Isko Moreno itong si Sara Duterte tungkol sa healthcare system. For more details, let's watch this. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yan problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? I can fly, and at the top we fly. Let the word on the road. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Una po ay, Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali
ng Pamantasan, Lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala ko na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Oh. Dahil ang mga mag-aaral dito'y mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasan Lungsod ng Maynila. Halos taon-taon, 100%. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and might, physical ability, that we will finish this on time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin na Manila Zoo. At itong ospital na Maynila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Dito man lamang kami mga batang Maynila, masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat. At bilang panghuli, Mr. President, we guarantee you, in our own little way, with little resources or whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality health care to our people, whether on a financial assistance, whether on delivery of services, whether putting up facility, whether buying equipments, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce at cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years para
ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Oh, di ba? Gusto niya 30 years mga kababayan. Kaya daw after 30 years. Ang tagal yata. Hindi rin kaya ang 6 years, kundi kaya daw 30 years mga kababayan. Ang tagal naman nun, kaya nung nakita ito ng netizens mga kababayan, kanyang interview doon sa dalawang gunggong na banateros, pinagtatawanan lang itong si Sara Duterte. Diba? Tas ngayon, may gana pa siyang tatakbo bilang presidente mga kababayan, nakakatawa talaga eh. Wala kasing direksyon ang kanyang pamahalaan. Diba? At kapag si Sara ay magiging presidente, lalagapak ang ating ekonomiya ng ating bansa mga kababayan. Kasi nga walang direksyon ang pamahalaan eh. Ibig sabihin, matatakot yung mga investors, yung mga negosyante papasok sa Pilipinas. Kasi nakikita nila na kapag presidente ito si Sara, wala itong gagawin. Kundi ang kanyang tatrabahuin lang mga kababayan kung papaano niya maipapakulong yung mga taong nagbuking sa kanya o nagbuking sa kanilang anomalyang ginagawa. Yung mga taong nagpapakulong kay Digong doon sa ICC at kung sinong nagbulgar sa kanya na meron siyang anomalyang or korupsyong ginagawa. Doon lang siya magfo-focus mga kababayan, di ba? Kaya nga nakakatakot na kapag ito si Sara ay magiging presidente kasi kawawa ang bansang Pilipinas. Nakakatawa talaga eh. So tama yung sinabi ni Muka Oson na tatawaging Pubo Office yung OBP. So ngayon, before tayo magpapatuloy mga kababayan, siyempre, i-shoutout muna natin ang ating mga suki or mga early birds, yung nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Aurora Dayben. Hi to Samway Blanc from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Annie Bautista. Kelly de Guzman Capono from Tagaytay City, Cavite. Nandyan din si Lucia Medina, Expedita Devota, M.E. Antonio Payos. Nandyan din si Phil Macabato from Toronto, Canada. Michael Vinas, Mila Valdez, Merna Gonzalo. Nandyan din si Nestor Potian, Fee Brunula from Kuwait. Nandyan din si Linda Aldani, RG Vox, Phil Macabato, Marian Reyes, Belma Zorelia, nandyan din si Bibok Escarlan, Maria Fumoto, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so tingnan nyo, paninira lang ang ginagawa ni Sara Duterte mga kababayan kasi nga, bakit hindi niya nakikita yung nakita ni Mayor Isko Moreno mga kababayan? Tinugunan ho ni President BBM yung healthcare system natin sa bansa. Pero si Sara, hindi daw mga kababayan. Kawawa daw ang taong bayan. Well, kawawa talaga kung sino ang boboto doon kay Sara Duterte. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kristan para makita natin dito at kung ano ang kanyang opinion kung bakit biglang tumakbo sa pagka-presidente itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. So unang-una, bakit ba siya tatakbo? Para sa akin, tingin ko talaga tatakbo siya dahil gusto niya magkaroon ng immunity from suit. Dahil pag presidente ka, hindi ka pwede mademanda at walang pwedeng kasong masampa laban sa'yo. Ang pwede lang gawin ay impeachment pag presidente ka. Pero importante kasi yung pagtatakbo niya ngayon at pag-a-announce niya kasi nga meron siyang current impeachment complaint na nasa Kongreso ngayon. At ito ay isang senyales din para sa mga kongresista na parang subukan nyo kasi malaking pagkakataon na baka manalo siya. At pag ganun, mukhang lumalabas ay may parang banta na siya sa mga kongresista na parang babawian niya lang yung mga yan pag sinubukan nila siyang pag sinubukan lang pirmahan yung kanyang impeachment. Para sa ganun, hindi umabot ng 1/3 na signatories yung kanyang impeachment. So may mga ganong mga usapan. Now, I don't know if this is true or not or whether it's really the reason. Kasi for all we know, maraming iba't ibang rason kung ba't ito ginagawa. But it's a very likely reason that it's a power play. Kasi nga, pag pinakita niya na, bala kong tumakbo, tapos timing niya is sabay doon sa mga impeachment complaints na fina-file laban sa kanya.
So ngayon, may mga ibang kongresista dyan, baka magdalawang isip. Sabihin nila, o nga, no? Tatakbo to, mataas ang approval rating for some reason, at solid yung base niya, kaya paano kung manalo siya, tapos pumirma ako. Tapos nakalagay ako sa kanyang listahan ng mga tao na gagantihan niya. Pero yun yung nakakaabala dito sa sinabi ko ngayon, no? Na kung meron ngang listahan siya sa mga tao na gagantihan niya, kung yun ba ang rason kung bakit siya tatakbo? Para makuha niya ulit yung kapangyarihan? Hindi lang makuha yung kapangyarihan, maibalik yung kapangyarihan sa mga Duterte, tapos maghihiganti siya sa lahat ng kanyang mga kalaban ng Duterte, ng mga kritiko ng Duterte. At anong klaseng higanti yung pinagsasabi natin dito? Ano yan? Papatay siya ng tao? Papatayin niya yung mga kumalaban sa kanya, mga kritiko sa kanya? Yung mga hindi sang-ayon sa kanyang mga opinion at ginagawa? Yun ba gagawin niya? O kaya papakulong niya? Gagawa ng mga kaso na fake na kaso para lang maipakulong? O kaya extrajudicially na lang gagawin? So, yun yung nakikita kong mga rason kung bakit siya gusto talagang tumakbo. At siguro yung isa pang nakakatakot dito ay gusto pa niya kasing mukhang hindi pa siya tapos at hindi rin niya alam kung ano ba ang ibang buhay outside of the world of politics. Kasi alalahanin mo, since nung pinanganak siya, buong buhay niya, ang trato sa kanya ay parang isang prinsesa dahil yung tatay niya, nung time na yun ay mayor ng Davao. So, to si Sara Duterte has never seen another life outside of where she is. Where lahat ng mga tauhan ni Duterte ay takot sa kanya. Takot kasi sila kay Duterte. Kaya may pagka-spoiled si Sara Duterte dahil dito. Nasanay siya na lahat ng tao takot sa kanya dahil takot lahat sa tatay niya. Dahil kung kinalaban mo ang tatay niya at ang pamilya Duterte, papatayin ka. Kung di ka papatay, di papakulong ka. O babantaan ang buhay mo. I mean, pwede lang gawin yon. So yun ang nakasanayan niya. At hindi niya siguro alam ang buhay outside of that. Kaya gusto niya tuloy-tuloy, kaya gagawin niya to. Ngayon, ano tingin ko sa kanyang pagtatakbo? Alam mo, it's a free country. Everyone is entitled to do what they want. At yun ang maganda sa isang demokrasya. Lahat tayo ay pwedeng mag-file ng ating candidacy for any position in government. Kaya para sa akin, wala akong problema sa kanyang pagtatakbo. At kung gusto niya tumakbo siya. At kung manalo siya, so be it. Tulad nung sinabi ko naman, kahit naman nung kay Duterte, yung tatay niya yung tumakbo. If he wins, the people want to vote for him, so be it. That is the will of the people. I have no problem with that. I have a problem not with the votes, but with what these people do pag nanalo sila. Kasi kadalasan, ang problema din sa mga politiko na tulad ng mga Duterte, ay pag nanalo sila, tingin nila para silang binigyan ng free pass para gawin ang lahat ng gusto nila at kahit na anong gusto nila. At walang pwedeng kumwestiyon sa kanila dahil nakuha daw nila ang boto ng mga tao. Kaya pwede nila gawin ang kahit na anong gusto nila. Kahit abusado sila, kahit mamamatay tao sila, kahit magnakaw sila. Walang pwedeng mag-criticize sa kanila dahil meron daw ganyang karaming tao bumoto sa kanila. Yun ang rason na palaging ginagamit. Hindi po yan ang tamang rason at hindi yan ang tamang pag-iisip. Ang siguro nakakaabala sa akin ay hindi lang yung kung bakit siya tatakbo. Kasi medyo worrying talaga yung pag tinignan mo, na tatakbo siya dahil gusto niya maghiganti sa kanyang mga kalaban at mga kritiko. Ang mas nakakaalala sa akin ay yung mga supporters niya na parang inuudyok pa siya. At parang tuwan-tuwa na parang sila pa mismo nagsabi, sige, patayin mo ang mga kalaban mo. Sige, humaghiganti tayo sa lahat ng mga kritiko ng mga Duterte. Patayin lahat sila. Yun yung nakakatakot sa akin at nakakalungkot na nakikita ko ang ating mga kababayan na ganyan mag-isip at magsalita at tingin nila okay lang na pumatay ng tao. Pag ikaw kinalaban mo Duterte, patayin ka dapat, ipakulong ka dapat kahit walang kaso. Dahil nag-criticize ka sa mga Duterte, kailangan patayin ka at pakulong ka, kaya dapat tumakbo si Sara Duterte para sa ganun, maggumanti siya sa lahat ng mga kritiko. Hindi po yan ang isang demokratikong liderato. Yan po ay isang authoritarian. At yun yung nakakatakot dito sa mga taong gano'n dahil sila pa mismo ang nagtutulak kay Sara Duterte na gawin itong mga extrajudicial actions laban sa mga kapwa Pilipino na hindi lang sumang-ayon sa mga gusto niya. Na naging kritiko lang sa kanyang mga pagiging abusado. Sa mga issues niya,
Yung mga corruption na ginawa niya. Alam po nyo, nakakaawa yun sa akin na nakikita ko talaga yung mga kababayan natin na mga supporters ni Duterte na ganyan mag-isip. Okay lang na suportahan mo siya kung gusto mo eh. Ang nakakatakot talaga yun eh, yung mga baluktot na yung pag-iisip. Hindi nga nag-iisip ng tama eh. Kadalasan pa nga yung mga iba dito, mga Kristiyano o mga Katoliko. Tapos ganyan sila mag-isip, ganyan sila magsalita. Alam mo, tingin ko kadalasan naman ng tumataong ganito, hindi nila alam kung ano yung kanilang state of mind. Kulang sila sa self-awareness, kumbaga. Hindi nila na-realize kung ano na yung sinasabi nila at kung yung sinasabi nila ay hindi na tama. Yung pag-iisip nila ay hindi na nasa tama. At pag matuloy nga to, maraming namatay, nakikita ko yung mga iba dito, parang sila pa yung natutuwa, na-excite pa sila, na mag-uumpisa na ulit ang patayan sa Pilipinas. Alam po nyo, hindi po tama yung pagpatay ng tao kahit sino ka man. Mali din yung pagiging abusado. Mali din yung pagiging korap at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang yun. Idagdag mo pa na talagang wala namang accomplishments itong si Sara Duterte. Kaya lang naman siya iboboto ng mga supporters niya dahil last name niya ay Duterte. Yun lang yun. Hindi naman dahil may abilidad to. O may kakayahan. O kaya may tamang pinaninindigan. O kaya may tunay na plano para sa ating bansa. Wala. At idagdag mo pa dito na talagang lumalabas pro-China tong mga Duterte. Pero bakit ba sila pro-China? Nakikinabang ba sila? Alam po nyo, nung panahon po nung tatay niya, talagang nalungkot ako para sa ating bansa nung dumami yung mga dayuhan dito na galing sa mainland China at dumami yung mga kriminal dito at bastos sa ating mga kababayan. Ginawa tayong mga second-class citizens sa ating bansa. Tapos hindi lang yun, pumayag pa si Duterte nung time na yun na magpa-dock ng isang military navy ship sa Davao. Tapos nagpa-land din ng isang military plane sa Davao. Tapos hindi man lang in-inform ang ating AFP. So parang lumalabas talaga kakampi niya China. Inamin naman niya na gusto niya maging province of China. Inamin niya yun. At mismo si Sara Duterte nga, alalahanin natin, ay nag-greet ng mga mga mahalagang kaarawan ng China in Mandarin. Hindi na nga nila tinatago na mas maka-China sila kaysa mas maka-Pilipinas eh. Hindi na nga nila tinatago yun eh. Yun yung nakakatakot dito. Alam ng ating mga ibang kababayan na talagang mas pabor sila sa China kumpara sa Pilipinas at kumpara sa mga Pilipino. Pero gusto pa nilang iboto yun? Ang isang traidor na mas lalong pinapaboran ng China kumpara sa Pilipinas sa laban sa West Philippine Sea at sa mga iba't ibang bagay. Doon ako nalulungkot talaga at naaawa para sa ating bansa. Pero kung tingin ko mananalo siya, ibang usapan yun. Mataas rating siya ngayon. Pero sa akin, like I said, lahat tayo may karapatan tumakbo. At kung sino yung mahalal, di siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Kung tingin ko mananalo siya, tingin ko hindi. Dahil mas malakas ang tiwala ko sa ating mga kababayan. Dahil naniniwala ako na mas matalino naman yung ating mga kababayan kesa dun lang sa pagiging panatiko. Tingin ko naman nakikita ng mga kababayan natin ang pinagkaiba ng isang taong mabuti sa isang taong masama at madilim. Diba? Yun lang yun. Kaya para sa akin, well, good luck sa Pilipinas. Pero, I do wish her the best. Kung talagang tatakbo siya at tingin niyang kaya niyang manalo, then go for it. And sa akin, manalo matalo. That's her right. And tingin ko talaga, ako lang mismo, hindi ko siya iboboto. Hindi ko siya talaga susuportahan dahil po ayoko po ng mga ganitong klaseng tao. Ito na nga po yung nangyari sa atin sa bansa natin ngayon eh. Yung mga abusadong mga makapangyarihan tulad niya. Abusado talaga. Hindi lang abusado. Okay, corrupt. Tapos nagbabanta na pumatay ng tao. Yun na lang iniisip ng mga to. Yan ang Duterte trademark eh. Pagpatay ng tao. Malala eh. So yun lang guys. Kayo, nasingin nyo.
Gusto ba niyo si Sara manalo? Agree ba kayo sa mga rason na binigay ko kung ba't siya tatakbo? O tingin niyo may iba pang rason? Sulat niyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. Ang problema kasi mga kababayan, itong mga DDS ay kulto na kasi ang pag-uutak nila na kahit anong gagawin natin na pag-enlighten sa kanila, i-explain natin kung ano ba ang posibleng mangyayari kapag ito si Sara Duterte ang magiging presidente, binabaliwala nila yan. Bakit? Kasi nga, nandun na sa apelido ni Sara ang Duterte. Diba? Kahit ano ang gagawin natin, babalik rin lang tayo. Pero itong mga gonggong na to, kapag kasi sila makakabalik sa pwesto mga kababayan at kapag makakabalik sila sa kapangyarihan, hindi sila magtatrabaho, kundi iba ang kanilang tatrabahuin kung paano maipapakulong ang mga nagkritik sa kanila. At yan din ang gagawin ng kanilang mga supporter sa taong bayan. Diba? Sana iisipin ito ng mga DDS na magunggong nito. Ang tanga-tanga talaga diba? Ang tatanga talaga. But anyways, ipapakita rin natin dito, syempre, hindi natin kakalimutan para malaman ng mga DDS at ng mga kababayan natin kung ano yung mga tinatrabaho ng ating presidente. For more details, let's watch this. Una po sa ating mga balita, sa harap ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalago pa ang ekonomiya at masawata ang katiwalian, isang hakbang ang pinagtibay ngayon para sa pinalakas na paglaban sa money laundering at terrorism financing. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na makiisa sa hakbang ng pamahalaan laban sa money laundering, terrorism financing at proliferation financing. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 113 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, nagbigay direktiba ang Pangulo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno maging sa mga GOCC at mga lokal na pamahalaan na aktibong magbigay ng suporta sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa pagbuo ng updated na pambansang estratehiya laban sa money laundering. Ang AMLAC ang inatasan na manguna sa pagbuo ng National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Proliferation Financing Strategy 2026 to 2030. Pinatitiyak din sa national at local government units na tiyakin ang kanilang Institutional Action Plan para sa NACS 2026-2030 ay naaayon sa kanilang kakayahan at pondo. Mahalaga ang NACS sa 4th Mutual Evaluation ng Asia-Pacific Group on Money Laundering sa 2027 kung saan susuriin ang pagsunod ng Pilipinas sa 40 rekomendasyon ng Financial Action Task Force o FATF. Matatandaang nakaalis na sa gray list ng FATF ang Pilipinas na mahalaga para sa paghikayat ng mas maraming investor sa bansa at pagpapababa ng bayad ng international transactions kabilang na ang OFW remittances. Tiniyak ng Malacanang na may mga hakbang na ginagawa ang administrasyon upang hindi na maibalik pa sa gray list ang bansa. Sa ngayon po alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF at kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Bukas din ang Malacanang sa mga suhestyon na magbalangkas ng batas na mas magbibigay ng ngipin para tugunan ng money laundering sa bansa. Pero iginiit na ito ay nasa aksyon na ng mga mambabatas. May 2025 nang maalis ang Pilipinas mula sa gray list ng FATF matapos mapabilang dito noong July 2021. Mas pinalawig pa ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ilunsad ang bagong rental housing project sa University of the Philippines, Los Baños. Bilang ikalimang rental housing development sa ilalim ng pinalawak na 4PH, magtatayo ng 2 gusali na may tig-5 palapag sa Pasiano Rizal, Bay, Laguna sa tapat ng UP Rural High School. Inaasahang magbibigay ito ng abot-kayang upahan para sa mga mababang kawani ng UPLB at mga kwalipikadong informal settler families. Tinatayang makikinabang sa proyekto ang nasa 800 kawani ng universidad. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak at pagbibilis ng expanded 4PH initiative ng Pangulo. Maliban dito, mayroon na ring masisimula na iba pang proyekto, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, Victoria City at Iloilo City. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pag-usbong ng mga programang nagsusulong iangat ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatapos ng lahat ng nakabinbing infrastructure project sa buong bansa. Nais ng Pangulo na agarang mapakinabangan ng publiko ang mga proyekto ng pamahalaan, kabilang sa prioridad ang pansamantalang tulay na papalit sa nasirang Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na 89% ng tapos at inaasahang magbubukas sa Marso. Iniulat din ang pagkumpleto ng repair sa Bukidnon Davao Road at Quezon Road, habang tuloy ang pag-aayos sa ilang bahagi ng Maharlika Highway at ang EDSA rehabilitation na halos kalahati na ang natatapos at target makumpleto sa Hunyo. Puspusan ang trabaho ng pamahalaan upang tapusin sa lalo madaling panahon ang mga infrastructure projects ng bansa. Dahil para sa Pangulo, kung mabilis at maayos ang trabaho, mas mabilis din mararamdaman ng tao ang ginhawa ng mga pampublikong proyekto. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Sagop Creek na bahagi ng Oplan Contrabaha sa Naga City. Kasama naman ng Pangulo si Mayor Leni Robredo at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Naga upang personal na inspeksyonin ang mga kasalukuyang operasyon ng Oplan kontra baha sa Sagop Creek sa Barangay Triangulo. Kasama sa inspeksyon ng Pangulo si Naga City Mayor Leni Robredo. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto lalo pat madalas na bahain ng syudad dahil sa malapit ito sa Bicol River Basin. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention fund para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin ay kailangan natin mahuli na dapat ma-koleksyon na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Nakatutok ang Oplan Contrabaha sa 10 kilometrong Sagop Creek, isang pangunahing daluyan ng tubig na tumatagos sa mga barangay ng Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Triangulo at Tabuco. Sa pamamagitan ng Oplan Contrabaha, isinasagawa ang paglilinis ng mga kanal, pagtanggal ng mga iligal na hadlang sa daluyan ng tubig, dredging ng mga ilog, rehabilitasyon ng pumping stations, pagpapanatili ng flood control structures at pagbibigay ng kagamitan sa mga lugar na madaling bahain. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, down the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Binigyang diin pa ng punong ehekutibo na wala namang nagbabago sa kagustuhan ng pamahalaan na tumulong sa mga lokal na pamahalaan, anuman ang political affiliation nito. Kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So, as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. Bukod sa Naga City, nagsasagawa na rin ang DPWH ng kaparehong operasyon sa Metro Manila, Cebu at Bacolod at naghahanda ng ganitong hakbang sa Laguna, Iloilo City at Cagayan de Oro bilang bahagi ng pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa pagbaha. Samantala nilinaw naman ng Pangulo na walang halong politika ang pagbisita niya sa Naga, lalo't na itaon ito ilang araw matapos mag-anunsyo si Vice President Sara Duterte na tatakbo ito sa pagkapangulo. Giit ng Presidente, mas kailangang tutukan ng trabaho. Hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni.
We did not discuss. Servisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Nang hingan naman ang reaksyon ng Pangulo kaugnay sa pagtakbo ni VP Sara, Nothing really. That's her choice. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibasan sa inyo, please share natin ating vlogs mga kababayan doon sa mga kababayan natin na hindi well-informed at hindi rin nila nakikita yung mga totoong mga balita at para malaman nila kung ano ang tinatrabaho ng ating presidente. Lalo na, i-forward natin ho sa mga DDS kasi gunggong ang mga yan at laging napapakalat ng mga fake news. Okay? So anyways, kasama din natin, nandyan si Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Hi to Ashin from Greece. Nida Sanga from Vancouver, Canada. Nandyan din si Shirley Risman, Evelyn Garcia, Elizabeth Bacolcol, Apolonio Nocido. Kasama din natin si Josephine Gallego, Zinaida Zagadraca, Delphin Torres, Riza 78. Nandyan din si Celsa Hanson, Rayon Inicosi, Tanuma Tisay, Cerila Strashen, German ba yun? Nandyan din si Ana Cordoba from Puay, California. Nandyan din si Arlene Baroki, Elmira Albrecht, BT, Germia, and hi to Mount Everest, Abi. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang bakbakan nito or debate nito mga kababayan. Kasi nandito ho sa programa ng Bilyonaryo, nandito ho Pinklawan versus mga loyalista or versus mga pro-admin supporter at saka versus dito sa isang DDS. Maganda ho ang debate mga kababayan. For more details, let's watch this. Andi dito ang ating guest na si Congressman Abante. At nagbiro si Congressman Abante na kay Attorney Jimmy here, natatakbo. Bakit hindi ko natakbong Vice President? Ako ba tinatanong Ikaw muna. Vice President ni Sara. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Congressman Abante sa problemang binigay niya sa kasalukuyang buhay ko dahil maraming nagalit sa aming side. Ano? Pero I'm sure nagbibiro lang naman in good faith si Kong Benny. Kung Benny, bakit mo naisip? Bakit mo naisip? Bakit mo naisip naman si Attorney Jimmy na maging vice running mate ni Sara, VP Sara? Comparing it to Senator Robin, ako po. Patay tayo din. Pwede ko ba sabihin to? Magaling to. Bilib ako dito. Totoo lang. Hindi rin si Senator Robin. Kung ang magandang lalaki pa. Vice Presidential Pareho din siya showbiz personality. Singer. Hihingi lang po ako ng 15 seconds, Mami Chu. Total, nag-declare na si Ma'am Sara. Magde-declare din po ako. Okay. I would like to make a formal declaration sa Politica Talks on this date, February, ano ba ngayon? 2020, no? Mark your word. Mark my words. Hindi po ako tatakbo bilang Vice President. Maraming salamat po, mga kababayan. Pero, di natin di-discount the possibility na run ka for the Senate like you did in the past, but unfortunately, ayan naman po that's an open, that's an in the air. Yeah. Anyway, ito po yung guest, Anyway, let's start the talk. Kong Benny, thank you for being here. Let's go to the... Totoo lang. Ito, pag ito po senador to, Winnable to. Sige, mamaya natin tuksin kasi pag-uusapan natin si Vice President Sara. Utuloy natin ang putukan mula sa Lunar New Year sa Patok o Putok. Ano ba mga headlines na sumabog ngayong linggo? Yes, salamat, Mami Chu. Headline number 1. Wala pang warrant of arrest pero tinatanong na ang Senado ng kanilang plano dahil Senators Bongo at Bato de la Rosa sinasabing co-perpetrator sa kasong hinaharap ng dating Pangulong Duterte. Ang pagkadamay sa dalawang senador sa ICC case, patok o putok. Okay? Ang unang topic, sure ako hindi magkakapareho itong sagot itong dalawa kong panyero eh. Or it could be wrong. Unahin natin sa Attorney Jimmy. Napakalino naman po ng aking mga kulay mula simula para sa akin. Ito po ay putok. But full disclosure, disclaimer, alam naman po natin na kapartido ko yung mga yan, mga kaibigan ko yung mga yan. Pero ang pinaglalaban ko po, hindi talaga sila lang. From the very start, I've been consistent na ang pinaglalaban ko talaga yung kasarinlan ng Pilipinas at yung ating judicial system na gumagana naman. Yun po talaga ang nasa puso ko, hindi po politikan, hindi pagkakaibigan, kasarinlan ng Pilipinas.
Attorney Palsis. Of course, patok na patok na patok. Sabi po ng Ang galing ICC. naman. Oo. Tatlo rin There's a common plan, no? There's a common plan in terms of committing the crime of humanity or against humanity of murder. And President Duterte could not have committed yung crimes against humanity alone. Kailangan po niya ng mga paymaster, allegedly, yun ang sinabi sa charge sheet na si Bongo ang nagbabayad para sa mga quota ng killings. Of course, PNP chief noon, si Chief Bato de la Rosa, siya ang nag-issue. May documentation kasi ng Oplan Tokhang and Oplan Double Barrel, July 2016. So, liable sila doon. If may charges against President Duterte, hindi pwedeng walang charges against these two kasi sinasabi ng ICC, itong dalawa ay kanyang mga naging tentacles or galamay to implement the war on drugs. Kasi nga, marami pa siyang co-accused doon sa hindi lang sindalong senador. Walo, di ba? And it's called conspiracy. Or a common plan. Oh, yeah, common plan. Congressman Abante, ano po ang take nyo dito? Ako, patok din ako dito. Kasi number one, kahit na hindi na tayo member ng ICC, we are still a member of the Community of Nations. Maaaring tama. Pangalawa, mas okay dun sa ICC kaysa sa Pilipinas talaga. Kung pag-uusapan natin yung dito, I work lang sa dalawang abogado natin, pero nakikita ko yung ating justice system dito pagka minsan bias. So, doon sa ICC, wala. Wala, talagang tunay yun. The thing is, kung wala naman silang kasalanan dyan, wala silang anumang involvement dyan, palagay ko naman, madidismiss yung mga kaso mo. Attorney Jean, ano sa tingin mo na magiging aksyon ng Senate dito sa, according to Senator Alan Peter, hindi pwedeng ibang bansa hatulan ng kaso ng Pilipino? At while si Senate President Tito Soto naman, sabi niya, they'll cross the bridge when they get there. Ako po, hindi ko tinatago sa inyo yung para sa akin na masakit marinig talaga ito. No? And I'm glad they issued the Senate Resolution number 307. No? That's very recent. Na sinabi nila, parang nagbigay sila ng kanilang manifestation kung paano dapat hinahandle and affording Filipinos accused of crimes abroad reasonable time and opportunity to seek domestic judicial redress, no? So, for me, hindi po question kasi ng guilt. The problem with our arguments, with all due respect to my friends here, ganito askew yung argument natin. They're talking about the guilt and the liability. I'm simply talking about trying it here. Sovereignty. Trying it here. Dito po tayo magtalo. Jurisdiction and sovereignty. Opo. Yun lang ang lagi ko dinidiyan. Alam ko po, hindi tayo magkakasundo dyan. Pero para sa akin, para sa Pilipinas, and out of respect to the Supreme Court who has been doing their job anyway. Di ba mas mataas sovereignty, jurisdiction, kaysa yung personality? Of course, and even the 5 sources of jurisdiction sa international law, even in international law, it always starts with territoriality. Always po yan, bago yung mga active personality principle, yung mga ganyan, no? Yung mga universality, passive personality. Territoriality po ang unang-una. Ano masasabi mo, Attorney Jess? Dami. I'll make it brief. 5 points, no? The Supreme Court did not issue a TRO. Duterte and his legal team had 12 hours or 10 hours to apply for a TRO, and yet the Supreme Court did not issue a TRO before 5 p.m. when he was flown to The Hague. What's the reason? The reason is the Constitution says that the Philippines adopts the general principles of international law as part of the law of the land. Meaning, wala pong problema ng sovereignty because it's our own constitution that says we also follow international law. Pero, I cut you there. Diba, ang ating batas is supreme above the international laws. Yes, and that is why may pangatlo, which is RA 9851. Nakakatawa itong resolution ng Senado na dapat daw dumaan sa judicial relief or local courts, sila lawmakers. But hindi muna nila i-repeal or i-amend ang RA 9851, which is the basis but it will for take the time, surrender a lot of time. President Duterte. But bakit nauna yung resolution? Dapat nag-file muna nung bill to repeal RA 9851. And by the way, RA 9851, which is the local law that prosecutes crimes against humanity, was forwarded, sponsored, and authored by Miriam Defensor Santiago, one of the legal luminaries of our time. So, Senator Alan Peter Cayetano, lawyer ka. Dapat atakihin mo yung batas na yun kung ayaw mo na ma-surrender ang mga co-senators mo to the ICC. Tanong natin yung lawmaker dito sa kasama natin, Congressman Abante. I know you're not a lawyer, but you're a lawmaker.
Ipapaubaya ko na sa dalawang lawyer yung sagot niya. Ang sa akin lang, as an ordinary Filipino, Opo, sige po. gusto ko lang malaman ang involvement ng dalawa. Okay. Yun lang. Dalawang Sa ordinary Filipino. Senator Bato de la Rosa and saka si Bongo. Gusto ko lang malaman ang involvement nila. Ito, sigurado sasagot ka dito. Ano po ang masasabi mo nyo sa pag-waive ng rights to appear ni former President Duterte sa ICC niya next week sa preliminary niya? Palagay ko karapatan niya eh. Thank Karapatan you. niya yun eh. Karapatan niya yun. Nagkakampi na tayo, ha? Ako chairman ng committee. Kanina pa ako nasasaktan. Ang hirap maging DDS dito, ha? Naka-ICC. The ICC good news. Ako nga ang chairman ng committee ng human rights. Yes. Oh, yes. Karapatan niya yun eh. Oh. And the good news, the ICC granted his waiver. Oh, yun. Oh, ano masasabi mo, Third Jimmy? Hindi ka na Tayo ma-hurt magkakasundo na, di ba? Kasi sa totoo, in domestic law, we call that special appearance. No? Oh, yeah. Nag-appear sila merely to object to the jurisdiction. No? So, hindi sila nag-submit to the jurisdiction of the court. Pero may mga malulungkot. Katulad ni Attorney Alam ko yan. Oo. DDS, no. Hindi ako. Kasi gusto nila makita. Attorney Sal Panelo here in Billionaire News Yeah. Channel said na may madaming mga supporters ni PRRD, hindi nga DDS yung gagamitin kong word, supporters talaga, kaibigan. Allies, friends, Allies. relatives na hindi makapasok doon sa loob sa hayag na bumibisita sa kanya. Or yung iba yata, bibisita daw sa confirmation of charges. Mag-request Saka yung na mga OFW makanood. natin sa The Hague. Yung mga Duterte Street, yung nasa Duterte Yeah, Street. oo. Gustong-gusto nila makita Si Attorney Harry Roque. PRRD. So ako, hindi ako to ha. Oh, Itong yeah. mga ka-DDS talaga ito. Sila gusto nila makita si President. So hindi nila makikita si President. Ako naman, Mami Chu, ang tinitingnan ko lang siya from the perspective of Rodrigo Duterte. Kakaunti na lang po yung nalalabing control, autonomy niya over his person. Kakaunti na lang. Nandun naman siya, he has submitted, he's in the custody of the court. So hindi naman siya parang pugante. No? So ang kakaunting desisyon niya na lang na natitira, hindi ako papasok sa korte niyo. I may be in your jail cell, but I will never be in your courts. And that's his right. And by the way, the former president is turning 80 years old next month. 81. 81. Kasi 80 last year, 81. nag-celebrate kami nung birthday niya. Kampi ako doon ha, sa sinabi ni... Salamat po, Kung. Salamat po. Ako neutral ako Praise ha. God. Neutral ako. Sinasabi ko lang yung sentiments ni Attorney Sal at nung mga ibang pro-Duterte. Hindi, masakit kasi syempre mahal namin si Pangulong Duterte. yes. So we want to give him the remaining autonomy that he has over his person. And sabi nga, medyo mahina na nga, di ba? Ang latest words, kaya nga ayaw niya mag-appear dahil nga yung memory na niya, di ba, na may apektuhan na. And do you think this will augur well for his case? Well, it cuts both ways eh. Yung letter niya, it means he knows and he can consent na I don't want to appear, I wish to waive my right. So, ibig sabihin, meron siyang mental faculties to decide. But on the other hand, sinasabi nga niya na I don't want to appear because I'm frail, I'm old. Ang tanong, we cannot verify that for ourselves kasi wala na makakakita I mean, nag-medical nag-check na sa kanya, di ba? The medical experts say fit for trial. But of course, the pro-Duterte and even the anti-Duterte, we all want on our own to see ano ba talaga ang itsura or kalagayan ni PRRD. Okay, let's move to the next Sa akin, headline. as long as the hearing will continue, hindi maihinder yung Headline hearing number 2. because the president would not appear. Okay, let's go to headline number 2. Headline number 2. VP Sara, nagsabi ng tatakbo siya bilang presidente sa 2028. At ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla, girl power dapat ang tandem nila ni Senator Amy Marcos. Sara for president and Amy for VP. Patok o putok? Attorney, punta na natin kay Congressman Abante muna. Ako, putok yan. Bakit po? Siyempre, sabi ko na hindi ko iboboto sa Sara, no? Pero the thing is, palagay ko, hindi maganda kay Sara na maging katandem niya si Robin o si Amy. So, Bakit naman po? Sa totoo lang, si Jimmy talaga ang pinakamagaling na katandem niya. Nabalik na naman. Mas matatalo pa si VP Sara kung si Amy Marcos ang VP niya. Tama! Ako na sunod, dapat ako Teka, sunod. patok ka ba? Putok. Tapusin muna natin yung kay Kong Benny. Tama yun kasi. I Ay, mean, nakakawawa ako. For Amy to be the vice presidential katandem ni Sara, that's negative kay Sara yun eh. That's negative kay Sara yan. Oo. Maaaring positive yung kay Robin Padilla, pero still, the Filipino people would think,
handa ba si Robin na maging, for example, like, lady in waiting ng Vice President? Pero, for example, mawala si Sara. Handa ba siya maging Pangulo ng Pilipinas? Yun ang tanong ko dyan. Oh. Pero palagay ko, Marijo, ito handang-handa ito eh. And we're talking about Sara pa lang, ha? Wala pa yung mga opponents niya. Yeah. Wala pa tayong na ano. Wala pa. Attorney Palsis, ano Talagang ano? hinuli ako ni Mami Chu O talaga. para last word is pabor kay Patok, VP oo, Sara. O syempre sa akin, putok, no? Gulat na gulat ako. Gulat na gulat ako nung nag-declare si VP Sara na tatakbo siya for president. Gulat na gulat ako. Hindi ko talaga yun in-expect. Pareho tayo. Exaggerated, ha? Sa TV ka. Pero syempre, yung, wag na muna ako kay VP Sara. Alam naman ng mga tao, comments ko about VP Sara. Pero yung tungkol kay Senator Robin or kay Senator Amy, maganda yung formula. South plus North, no? Pero yung kay Amy Marcos talaga, that's not the best formula for VP Sara. That will make you lose. VP Sara, with all due respect, no, kung napapakinggan mo man ako, di ba? Kasi matatalo ka. Kasi the Marcoses will not vote, the Marcos loyalists will not vote for you. Hindi yan makukuha, hindi yan madideliver ni Amy Marcos. Uniteam 2.0 yan. Magkaka-break up 2.0. Tatry doing ka din yan ni Senator Amy Marcos. Paano yung favorite mo, si Senator Risa Ontiveros? Iba muna yun. Hindi pa naman nagde-declare si VP Lenny or si Senator Risa. Saan natin pag-usapan? Let's give the limelight to VP Sara. Okay. Ikaw, Attorney Jimmy, patok o putok? Ako, bibigyan kayo ng mainit-init na opinion. Ako, ganyan ako. Wow! Ganyan. Okay. Which means I am not completely neutral ako. Why? I don't want to talk about the person of Senator Amy Marcos, but I think she's very, she has the capacity, no? Pero kasi gusto kong sundan talaga kung yung numero. Kung ano talaga ang ikakapanalo ni VP Sara. Kahit na labag po sa kalooban ng ating mga kaibigan. That's democracy. Oh, yes, because of course, I want her to win. And for now, there's absolutely no proof na makakatulong sa kanya. Either Robin or either Robin or Amy, wala pang numerical proof. Inamin mo yun, ha? Pero ikaw, Inamin mo, ha? Hindi, wala pa. In short, dapat mag-survey muna tayo and kung siya yung lumabas on top, then patok na. Pero aside from you, sino ang nakikita mong... Sino gusto mo? Ang tingin ko mananalo, yung makukuha talaga yung voter base, President Sara, Vice President Benny Abante. Buti na lang, hindi mo sinabi falsis. May reparte ka doon? May reparte ka? Pwede ba ikaw na mag-usap kami? Iba broker ko. Yan ang totoong unity. Linawin ko lang, syempre nagbibiro tayo, but I do want the best for her. So, numbers tayo, wag muna personality. Correct. Madami namang options pero ako, I agree with political analysts and I'm sure si VP Sara knows that her base is Vismin. So, dapat ang kanyang maging VP candidate is someone from NCR, Metro Manila, or the North. So, it's either Senator Marcoleta, Senator Robin, kasi Norte si Senator Robin Hindi lang alam ng karamihan. Pero North, ang medyo North din ang base niya. Bicolano siya. Senator Amy Marcos, North, pero yun nga, mas questionable. So, right now, it's either Senator Marcoleta or Senator Robin. Ito ang good news ko kay Attorney Jimmy. Nagsalita na si Senator Robin Hood Padilla na he's willing to run as VP of VP Sara kung sasabihin sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte to run. So merong suspensive condition. Hindi, ang sa akin lang naman, kung ano ang ikakapanalo ni Sara, number one. Pangalawa, yung hindi siya tetradorin. Loyalty, yung sinasabi mo. Loyalty. Because loyalty is the strongest, most powerful currency of politics, sa totoo lang, right now, no? So you don't think Amy will be loyal to her? Hindi din naman. Teka lang, ako ba yung guest? Anong yun sa atin, si Congressman Abante? No, I love these people and they think they're all loyal naman. Pero si Robin has proven the most loyal. Sa akin, if Amy Marcos can go against her own brother, anong kasiguruhan na she will not go against somebody who's not related to her? Fantastic point. That's a fair point. I don't agree with it. I don't agree with it, but it's a fair point. Ang pangalawa sa akin, with all of the science and the technicalities that these two friends of mine are talking, sa akin I believe with all of the problems we have right now, palagay ko ang mga tao natin tumitingin ng pagbabago. Okay. They're looking for changes. And I do believe, seryoso ako sinabi ko na naniniwala ako that if ever Vice President Sara becomes president, she will have to change something
takbuhin. Ito, I would like to ask si Congressman Abante kasi veterano na itong ating kaibigan na to eh. How many congresses ka na? Ang dami And na. you are now Two with rounds. what political party you are now NUP na. affiliate? NUP ako. NUP po. So National ano po ang Unity sense Party. ng NUP sa pag-declare ito ni Vice President Wala Sara? pa namang sinasabi. Ang arinig ko lang we are allowed to decide on our own. Kasi ang PDP Laban and Reforma have Yeah. already came out with the respective statement of support to BP Sara. Wala pa. Sa amin, wala pa. Wala pa. So, wala ba kayong presidential timber o vice presidential Wala pa. timber? Wala pa rin. Wala Kailan pa ba kayo, bakit sinasabi early campaign? Hindi early campaign ito, premature declaration to eh. Hindi, alam nyo, Maricho, ako, I was surprised because of the early declaration of, Yeah. of the Vice President. But I'm not surprised that she's running for the Yes, presidency. that's very clear. Na-surprise lang ako, talaga, ang aga eh. Pero di ba ang assessment ng mga political analysts and even the political leaders, parang preemptive move na sa impeachment yan? Do you share the same suspicion? In a way, totoo yun. But the thing is this, I think that the Vice President Sara is exposing herself totally. Ibig sabihin, as early as this, ini-expose siya ng kanyang sarili sa taong bayan. So a lot of questions will be asked concerning that. So tama din. Preemptive strike ba yun? Yes. Hindi, para sa akin, complex yan, no? Baka may konti, para sa akin, baka 2% lang yung preemptive na yan. Para sa akin, I think she has realized na mabagal talaga mag-evolve yung voting public. Halimbawa, ang tagal niya nang pinag-uusapan yung mga corruption sa budget and then it was tried, I think, 2 years later or something. Correct. Bago, siya ang unang nagsigaw niyan. And I'm not talking about her own guilt. Alam ko, bibring up nyo rin yan. Pero ang point ko lang is, it takes a while for the public to accept a certain political fact. So kung maaga niyang sinabi, edi at least makapag-adjust na yung kaaway at kakampi. Pero tanong ko lang kay Attorney Jimmy na, kasi si Sara, BP Sara, is hugpong, hindi sa PDP Laban, hindi sa Reforma. Yes. Nag-usap na ba sa PDP Laban kung sino presidential timber nyo? Walang formal na pag-uusap, although meron ng press statement ng... BP Sara jump the gun on you. Hindi. PDP May Laban. statement yung spokesperson. May statement naman po si Attorney Topacio. Natanong ko, may prior notice ba sa inyo si BP Sara? Wala po. Gulatan din. Wala po. Gulatan din to. Kasali po kami sa mga pleasantly surprised. No? Hindi naman katulad ni Jess na, Gulat na gulat ako. Bakit ka gulat na gulat? Ha? Hindi kasi O talaga lang, sarcasm lang. Sarcasm lang yun. No? Pero I mean, yung katulad ng political analyst na tulad mo, nasabi na preemptive strike to sa impeachment niya dahil matatakot ngayon ng mga House members mag-vote against or they will likely na hindi sila playing safe, di ba ga? Kasi That's a good question talaga. Ako, more than preemptive, it's reactive. Kasi yung tatlong impeachment complaint, nakasalang na yan eh. Actually, I have a question kasi kay Kong Benny. You are the fourth impeachment complainant. Were you guys decided? Delikado na yun. were you decided on filing on the same day? That's VP Sara In announced. fact, sabi ko nga sa iyo, I was quite surprised, no? That she declared earlier. Yes, we don't even know that. No, I mean, you didn't know about it. So, nung araw na nag-declare si VP Sara, decided na din kayo ni Kong Paulo Ortega na mag-endorse. Yes or no? Well, ang nangyari yan, my staff called me up and said na mayroong gusto mag-file. So ako naman, alam nyo naman ang stand ko dyan, no? Ako ang co-chair ng Quadcom na binibisigahan namin lahat yan. So, talagang gusto ko na matuloy yung impeachment. Not only because I want Sara impeached. Hindi yun eh. But the thing is this, no? Mayroon ng pagkakataon sa Sara ngayon, Sara, to answer all the allegations. Because in the past, no? Ako ang vice chair ng good government sa TRICOM. In the past, she refused to take an oath. And she refused to answer all allegations. Kung Benny, the reason why I asked Mami Cho, Attorney Jimmy, no? Kasi sabi ng Tweety Bird ko, actually, VP Sara was expecting a fourth impeachment complaint. So she was reacting to the 3 complaints, expecting a House Committee on Justice trial already. But it was also preemptive to preempt the narrative dito sa 4th complainants because with all due respect to Kong Benny, no? Mamaya mo na explain niya kasi may isa pa tayong issue. The same topic. Basta reactive ang kanyang declaration. Okay, let's go to the next headline. Okay, baka sabihin meron tayong kinikilingan. Kaya balita tungkol sa oposisyon naman tayo.
Hindi tayo sure kung reaction ba ito, pero ayon kay Senator Risa Ontiveros, pinag-uusapan na ang United Opposition at bahagi ng paghahanda ang dating VP Leni Robredo. Ang tanong, ang United Opposition ng Pilipinas, patok ba o putok? May disclaimer muna ako Kasi naka-green kami mostly, no? Ako din. Baka sabihin nila na meron tayong political statement. Nagkataon lang po kasi sabi ko nga, brilliant minds run parallel, di ba? Anyways, ano masasabi mo? Putok o patok? Kay Attorney Falsis muna tayo. Well, United Opposition, syempre sa akin putok, no? United Opposition in the sense na it is opposed to both VP Sara and to PBBM. Teka lang, patok o putok? Patok. Patok. Sorry, ano ba sabi mo sinabi kasi ko? putok Sorry, patok. Patok na patok. But United Opposition against both VP Sara and the Marcoses, no? Sa akin, strategically, the Marcoses can support the United Opposition. But the United Opposition, you just field whoever you want to field. Kung gusto kong suporta ng mga Marcoses to defeat VP Sara, that will be their choice. But in terms of principles, in terms of platform, the opposition, when it unites, must not just be against VP Sara. It is for good governance. It is against corruption. It is against flood control. It is against confidential funds. Senator Risa, Senator Bam, or VP Leni man yan, tama yan. Mag-usap-usap sila, mag-unite. Otherwise, with all due respect talaga to VP Sara, talagang mahirap siya tibagin. Right now, VP Sara is still ang rating niya, di ba? the candidate to beat. But if the United Opposition makes one candidate and BBM reluctantly has to support it just to beat VP Sara, there's a way to win. Okay. Attorney Jimmy, putok o patok? Ako, bibigyan ko kayo ng controversial na opinion. Para sa akin, patok yan. Wow. Okay. And the reason is this. That's part of their political freedom to side with whomever they want. People change their minds on many things, no? Ang akin lang, this exposes a few things. No? Number one, pasensya na sa pansarili to, this means na kami talagang totoong oposisyon. Kami yung totoong oposisyon, hindi sila. Hindi, totoo lang po. Kasi kami, never kami, in my... What you mean by kami? PDP lang ba? PDP and sabi mo ng Duterte aligned, no? Politicians and supporters. Kahit ano po mangyari, maghalo ng balat sa tinalupan, no? Hindi po talaga magkakaroon ng ganyang parang connivance or collusion or whatever you want to call it, politically. With Duterte, kunyari, Duterte Marcos, Duterte Pic, ganun, hindi po talaga mangyayari yan. So that shows na kami yung totoong opposition. Pero pangalawa din, I think that also shows na napakalakas. It's an admission ng kalakasan po talaga ng numero ni Ma'am Sara. On her own. Yes. Be that hugpong lang ang dinadala niya, hindi PDP laban. Opo. So that said, I think they're within all their rights to try to win. Because election is a contest. Okay. So, and I think this is a good formula for them. So, patok. Congressman Abante, ikaw ba patok o putok? Agayahin ko si Atty. Jimmy. Ganoon ako. Bakit ka mo? Neither here nor there. Bakit ka mo? Why do you call it opposition? Apo. Diba? Bakit? Nasa administration si Bongbong eh. Why call it opposition? Pangalawa, I don't think, I will declare, I don't think I can support Risa Hontiveros on this. Right on the... Why not? Why not? Politiko talk sinabi niya on the record yan. Kalaban sa Soji Bill. Ang ganda ng show natin. Bakit Magkalaban na kami nung congresswoman pa siya eh. Noon pa. Okay. Sa akbayan siya. Noon pa. So Akbayan. I really cannot support her. Okay. I really cannot. Pero alam mo, kung yan si Bam pwede pa eh. Si Bam. Lenny, wala akong question dyan eh. You can also support. Yes. Ivy. Lenny, supportahan ko yan. Paano po kung may balota na kalagay Sara or... Wag na, please. Hindi, kunyari, Sara or Risa. Sorry. Sara or Risa, may balota. Pipili po kayo ng isa. Pero you have to choose. Kung alimbawa If you had to choose. Si Risa ang vice president. Si Jimmy naman sa kabila. Si Jimmy ako. Teka, babalik ko lang kay Congressman Abante. It seems na fragmented pa rin ang opposition. How fragmented is the opposition? Sino opposition? Admin si Kong Benny eh. Nga pala. Di ba? Oo. The thing is, very fragmented. At sinabi ko nga at this point in time, mananalo si Sara kung ano ngayon na eleksyon. Maybe the question we should ask Kong Benny is... She's not unbeatable, Yes. Hindi siya unbeatable. What is your Even we opinion? acknowledge that. Maybe what we should ask you, Kong Benny, is what's your opinion on the admin
and quote-unquote the pink lawans Okay. uniting? Well, political purposes. That might happen. That might happen. President Lenny, VP John Vic, VP Vince Dizon, VP General Torre. Hindi ko pa alam kung sinong magandang VP. Pero... No, but you're not opposed to the admin and the opposition uniting. Yeah, I'm not. Parang nagiging United Colors of Bennett and Mike. But this Well, also, commercial yun. pero Commercial. pasingit lang, no? This also exposes our need talaga for more party discipline, no? Matagal nang pinag-uusapan talaga Yung political yan. party system. Oo, yung meron tayong kailangan gusto mo to our yung- parliamentarian, dapat siguro i-revisit talaga ng Kongreso yung maybe a two-party two-party system or something that will... Anti-balimbing. It's something that will encourage party discipline. Pero But ako, NUP I am for the two-party system. Ay, thank Really, you. I'm for Tamo? the two-party system. We have more in common than not. NUP is a strong political party. Tanungin kita, sino ba opposition? Si BP Sara o si Senator Risa? Ayun. Oh, the opposition is really, with all due respect then to Attorney Jimmy, it will be the pink lawans. Because the pink lawans, we've filed impeachment complaints against numerous people. We've filed plunder cases against numerous people. Talagang kung ano yung tama, yun ang pinapanindigan. VP Sara has not filed any case against the administration. Wala siyang pinanindigan na posisyon. Di ba lagi niya kinokontra si Marcos administration at Salita every lang. instance? Where is the walk the talk? Vice President siya, di ba? Spare tire. Wala naman siyang... But she's not prohibited from filing cases. List, tinanggalan siya ng cabinet. Kung may nakikita siyang pagkakamali, ba't hindi siya magkaso sa ombudsman as the complainant? There's no law prohibiting the vice president from being a complainant. Okay. Nice suggestion. Lenny, si Risa has filed cases. Yung mga lawyers ng Pinklawan, they have filed cases. Kaya natalo si Risa doon sa di ba? Yung witness na paid witness daw, di ba? Pero nanalo siya yung kay Maurilio na cyber libel. May win and loss. May win and loss. Si Hindi naman Risa ba? mananalo lagi. Pinklawan? Hindi yata eh. Pinklawan siya. Akbayan is Pinklawan. Oo, kasi convergence of pink and dilawan. Ikaw, sir, anong kulay mo? Rainbow Coalition. Blue ako eh. Blue. Uy, pero Mami Chotter ni Jingo, may gusto kong isingit tungkol sa NUP. Speaking of political parties, Kong Benny, pwede ko bang matanong, anong opinion mo sa ethics case ng dating NUP member na si Congressman Kiko Barzaga? Because you are NUP and may ethics case na finailang NUP. Nag-announce si Meow Meow, sa post niya na good luck. Good luck. Good luck. Unang-una, hindi ako spokesperson ng NUP. Ayun. Pero pangalawa, ako, I am for, in fact, sinabi ko na, Kiko Barzaga should be dismissed as congressman. Wow! Expelled. Expelled siya. Hindi lang suspended. Siya. Kasi masyado nung, yung bang ginawa niyang, katawa-tawa ang Kongreso. Okay. Mami Cho, isa He pa made a controversial. mockery of Congress. Because Kong Kiko alleged na ang mga NUP congressman binibigyan ng pera ng isang bilyonaryo to vote for a speaker. Yun yung isa niyang mga libelous posts or huwag na tayo makilibel. Hindi ko nga sinasabi. Anyway, ni Kiko Barzaga yun eh. Alam ko, bitin kayong lahat sa usapin natin kay BP Sara, kaya babalikan natin Time out! Let's go back to Congressman Abante kasi siya yung nag-file ng fourth impeachment case against BP Sara. Ano po ba ngayon ang meron po tayong game at Trust Abante. Kung issue ay okay ba sa inyo, say Abante, and why kung hindi naman atras at bakit? First issue po, BP Sara as a presidential sa 2028, atras Abante. Ako na muna. Hindi, kayo lang. Kayo lang sasagot yan. Bakit po? Well, nakita ko, with all of the hearings that we had, ang dami talagang mga allegations na dapat syuktin ng Vice President Sara. Hindi siya makakatakas dun sa ganun eh. Sabi ko nga, magandang pagkakataon itong impeachment because if she is able to answer all the allegations na walang maaaring mapunta sa kanya, well and good, no? Pero sa akin, yung tinatawag natin, ako titirahin na naman ako ni Congressman Pulong dito. The thing is, sa ugaling nakikita ko ni Vice President Sara, unpresidentiable siya eh.
Hindi ba, can you imagine na bilang babae at Vice President, tinrete niya ang Pangulo. Napapatay niya, for example. Oh my God. And that is not a woman's talk. Number two, being the Vice President, nakikita naman natin na napakataas niyang opisyal at napaka-influential niya na opisyal. She is not a private citizen to say that. Yun ang sa akin, Okay. Meron ka bang rejoinder? Mukhang nagagalaiti ka. Hindi. Nakikinig ako kasi I really want to be open-minded. No? Pero malinaw naman sa kanila, I will not challenge the opinion of Kong Abante. However, ang gusto kong tanungin is about the impeachment. Yung fourth impeachment complaint, meron po bang dagdag o may pinagkaiba dun sa Yung first sa fourth three? impeachment. Actually, May bago po bang grounds? Dala ko nga itong Wow! impeachment complaint. Yung endorse nyo. Nakalagay lahat yung tinatawag nating Betrayal of public culpable trust. violation of the Violation of the Constitution, betrayal of Regis public Piatos. trust, including the Bribery. corrupt and corruption, Corruption. Ay, bakit inulit-ulit na other naman? high crimes. The thing is, mayroong similarity doon sa unang complaint na binigay. How does this help ang the kaibahan impeachment? lang, yung testimony ni Ramil Madriaga. Yun ang bago dyan. Yun, sa akin, yun ang smoking gun. So, evidentiary ang dagdag nyo? If Ramil will not change his tune. When you summon him. Kung talagang magiging honest siya ron sa kanyang affidavit. No? Ba't hindi yun? Kasi yung aming pinag-usapan sa Quadcom, Marichu, na siya ang nag-create nung organization na ISIP. Inday Sara is my president. Correct. Siya yun ISIP At Pilipinas. sinabi niya sa kanyang affidavit na yung nag-funding doon, galing sa Pogo. Galing sa drugs. Pinag-usapan namin yun sa Quadcom. Oo, yeah. So yung mga na-take up sa Quadcom, pwedeng isama o naisama dyan sa fourth impeachment complaint? Naisama yung kay Madriaga, naisama yung mga confidential fund. Oh. Pero yung sa Quadcom? Quadcom, naisama ni Ramil Madriaga yung sa Quadcom. Kaya nga, dyan nasa fourth impeachment, yung mga evidence lang. Na-connect ni Ramil Madriaga. So, kaya in-endorse nyo, nandun yung nakuha yung mga Ang tanong ko lang po dyan, Kong, ito pong si Madriaga, do you think he will stand well in public scrutiny, and do you think yung attacks on his person, at marami na rin kasi nag-attack sa kanyang kredibilidad, I am not challenging it personally. Di ba nasa bilibid siya ngayon? Yes. Alam mo, I'm asking you lang if you think, kasi it's to help to help the impeachment complaint, okay ba na witness si Madriaga? At this point in time, masasabi ko, okay pa siya. Maski nasa bilibid siya. Unless otherwise, he changed tune. He recants. He recants the affidavit. Pero ngayon, okay pa siya. In fact, he even said that he is willing to appear for the impeachment court. And Madriaga was a former security person. Correct. Hindi lang yan. Marichu, nakikita ko, very educated pala siya. Nakatapos ng law. Hindi nga lang nakapasa. Ng bar. Ng bar. Ako, pumasa ako, Atty. Jess. Of course! Nakalaboso naman siya ngayon. Nakabilibid. Nakalaboso ngayon. Pero the thing is, sa akin lang, sorry, as the fourth complainant, when do you expect your complaint to be tackled by the Committee on Justice, one? And second, do you expect Ramil Madriaga to be summoned or subpoenaed to appear before the Committee on Justice? Palagay ko, I would suggest that, kasi sa Committee on Justice, pag-uusapan pa yung rules dyan kung talagang pwede mag-appear yung witnesses. Yeah. Alright? Or kami lang ang mag-explain. Parang mini trial, di ba? Yun The thing is, mag-a-apply siya sa impeachment court. Sa Senado na. But the thing is, meron pang panahon In fact, the chairman of the Committee on Justice said, may 10 days pa So therefore, nasa office na yan ni Speaker, pupunta na yan sa Committee on Rules. The Committee on Rules will put that dun sa Committee on Justice. Pag-uusapan niya, mga 3 days. Kasi nasa Speaker's office na yung apat Correct. Ang 3 days next lang yan. season na. So dapat next week. 10 session days. 3 days lang yan. Pagkatapos niya, papasok na yan ng plenary. Kasi malapit na ang recess na naman ng Kongreso dahil sa Lenten break. Yes. Aabot pa ba yan, sir? Aabot. Ang trivia ko lang dyan, correct me if I'm wrong, Kong, ang Committee on Justice is still a committee like any other committees. Yes. And I recall Kong Jinky Luis saying a committee can actually still invite
resource persons, even the Committee on Justice acting as an impeachment part of the impeachment proceeding. So, yun lang ang at inaantay ko, tinitingnan ko, gagawin ba ng House na tawagin sila Hindi Madiaga? nila ginawa yan nung impeachment ng Pangulo. In fact, I was waiting for the Makabayan Bloc, for example, to invite a resource person. They did not. Hindi kasi naman natuloy, di ba? Hindi naman realize. Pumasa sa form pero sa substance, hindi. Kasi nag-walk out kasi ako. And they will be outvoted. Sorry kung syempre, politika tayo. The Makabayan Bloc will be outvoted. But if you want to summon Ramil Madriaga, hindi kayo ma-outvote. Hindi, tanong ko lang to sa dalawang panyero natin. Di ba? Kasi kung if we'll invite Marichu, if we're going to invite Madriaga, haba pa eh. So let him just testify sa impeachment. Swear again to his affidavit. Ako may tanong lang ako kay Kong Benny, no? Man to man, heart to heart. Sige. Kasi magkaibigan na tayo. na kayong dalawa. Hindi, kasi syempre, alam niyo naman yung kulay ko, wala akong taguan. No? Ang galing sa puso, yung pang impeachment complaint, ang purpose po talaga is to hold her accountable or to prevent her from running as president. This is an innocent, honest question. Totoo ha. Ang Diyos ang witness ko dito. Okay. Yes. God is my witness. It is to hold her accountable. Okay. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the good government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running because she's very strong. We all admit pero that. na-impeach na last year, di ba? They Void tried to ab impeach initio. her. Void ab initio. So hindi siya na-impeach. Pero I mean, they tried, but yes. And actually, wala sa House yung decision because the Senate, even if it convicts, pero unlikely nga sa ngayon sa politika to convict, they can just say, remove her from office. Iba pa yung removal plus disqualification. I know. But we all know that magkapatid yun. So, Senador, I mean, more than si Kong Benny. Prosecution lang kami. Senador ang may judges yung Senate. Yes, but we know na that is the natural evolution of that. Impeachment. Tayo dito, mga grade 3, di ba? Ako, meron nga ako reservation. For example, like in the Senate. Baka hindi pa manalo yung impeachment eh. Yes. But baka hindi pa manalo. Ako lang po, I had to ask, no? That what is in your heart, no? Hindi, kaya nga, di ba, impeachment is a political process. Yes, part and parcel but there's also a legal aspect to it because it's governed by the Constitution. Tatanong ko kay legal aspect na sabi nyo, panyero kayong dalawa. Di ba may sinasabing fruits from the poison tree? Fruit of the poisonous tree. Oh, yeah. Di ba si Madriaga? yung evidence kapag tainted. Oo. Do you think dapat mag-qualify yung si Madriaga sa ano na yun? Hindi ako lawyer, pero i-argue ko gano'n. The only thing is, if ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo eh. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the president. But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. So why not just that, di ba? Magtatanong muna ako kay Congressman Nabante. Mas maganda to eh. Sige, okay. Congressman Nabante, ang pag-alyansa ni Senator Bam Aquino, di ba nag-issue siya ng statement kay BBM Aquino, ay naroon ng alliance. Atras Abante ba to kay Bam Aquino? Is that Atras Abante? Yung ano? Pag-alliance ni Bam Aquino. Sa akin, Abante yan. Abante? Oo. Bakit, sir? Kailangan niya eh. Naging piglawan na naman yan. Another piglawan. Kailangan ngayon ng kalaban ni Vice President Sara ang tinatawag na unity ng tiklawan saka ng mga Marcos Loyals. Kailangan nila yan. So parang to defeat finally. But what about all the things they said against BBM nung nakaraang eleksyon? They were so... Alam mo, palagi naman ganun, Jimmy. Alam mo naman eh. Alam mo kaso naman mabibigat eh. Pati yung mga estate tax nila Marcos, diniin nila ng diniin yan. Sa kanya, mas okay si Senator Bam, wag lang Senator Risa. Diba? And by the way, I have to clarify kasi ako hindi ko pa yan monitor in my own monitoring. Medyo duda ako dun sa specific statement na
Senator Bam said alliance with PBBM, hindi ako sure na merong ganun talagang statement. Or kung ano yung nuances. Kung ano Baka yung in nuances. general. Like ako, ang sinasabi ko, the United Opposition, Leni, Risa, or Bam can field a candidate. We will field a candidate. If the Marcos loyalists and BBM wants to support, they can. They will not be prohibited. They can vote for Leni or Risa or Bam. But yung formal alliance, I think matagal pang usapan yan sa Pinklawan. Ang layo pa nga, di ba? Dapat 1 year before. Anyway, Hindi, ang iniisip ko naman is for the good of the Filipino people. okay. Not anymore yung Lahat personal na pag-aaway nila, but for the good of the Filipino people. Ngayon, If for the good of the Filipino people, Risa versus Sara, will you support Risa? mamaya, you're out of order na. Kasi tayo magpo-political talk, talk tayo, political quickies, pagbabalik po ng political talks. So we'll start off with Congressman Abante. Ano po ang nakikita niyong political future natin in the next few days? Pagbalik ng Kongreso, now that the Vice President has announced and the impeachment will start the process now against her. Ako, ang nakikita ko dyan I believe that Congress, out of the 1/3 vote, will approve the impeachment. Sa plenary? Yes. I believe. Kasi yung unang-una, Maricho, yung unang-unang impeachment 2/3. complaint namin, Oh. more than 250 ang Yes, pinirma. kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. I mean, it only takes 105 of the 311 congressmen to... 311 na lang kayo ngayon? Yes, 311. Dating 317, namatay si Congressman Acop, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan. Edvic Yap, nag-resign. O nag-resign. So 311 na lang kayo. Mga 311. Wala makukuha doon ni VP na ano. 105 congressman. 105? Kaya yan. It will go to the 1/3 lang. impeachment court. Okay. Ang sa akin lang ako, sinasabi ko talaga dyan now, the Vice President has all the time in the world to be able to answer all the allegations against her. Yun lang. Attorney Jimmy, anong pokyo mo? Political future na nakikita mo in the next few days? Ang tanong na nakita ko, akala ko yung kung sino yung tingin ninyong magiging running mate ni VP Sige, sagutin mo yan. Sara. Sige. Ako, palagay ko talagang it's very fluid for now. Pero Amy, Robin, Marcoleta, and very distant possibility Cayetano. Sa Attorney Jess, sino namang magiging opposition bet na nakikita mo? I think it's still VP Leni, Mayor Leni for now Mayor Leni is the... Ba't niyo binabanggit si Kiko Pangilinan? Totga, she's the one that got away. She's the one that has no confidential funds. She's not the worst vice president ever. She's not the poorest performing deputy secretary. She has so many performance-related assets and achievements na siya talaga ang pwedeng pantapat kaya VP Sara sa 2028. I agree for the record. Ako naman, ang kikita ko yung sa ICC ni former President Rodrigo Duterte na I see a very dramatic the next few days, next week, kasi magsisimula na yung preliminary confirmation of charges. Yes. Do you think, Congressman Abante, this will be a dramatic turning point for the Philippines? Na alin? Yung kay ICC ni Duterte po next week. Ako, it remains to be seen kung magiging very dramatic yan. No? Magiging dramatic yan kapag nagkaroon na waran na pare si Bato de la Rosa saka si Bongo. Yan talaga magiging Mahawa dramatic. naman ko sa mga kaibigan. Kala ko umiyak ka na para kay President Duterte dahil sabi natin, sovereignty, territoriality. Matagal na ako umiyak para sa Pangulo tsaka para sa Pilipinas. Okay, so kasama din natin, nandyan si Abby Smith, Elena Google from Dubai, nandyan din si Alan Ebrio, Romeo from Lancaster, California, nandyan din si Alan Ebrio, Jendra Barra, Evangeline Borgonio, Elena Alao, hi to Marinel Bascos, Mercedes de Vera, Olfer Biernes, nandyan din si James Starter Moore, Antiro Ortega, Mel Mangao, Nida Grossman, Nida Schneider, hi to Rayo Hanabuso, Hanabusa, nandyan din si Tess Faraon, Leonora Concepcion, and hi to Nida Sanga. Okay, so mga kababayan ko,
Yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, ipinagdarasal namin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iyo pong patuloy na ingatan at gabayan. Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan at bigyan ng lakas ng loob sa pangharap sa mga hamon ng pamumuno. Pangkalooban mo siya ng malinaw na pag-iisip at pusong nakasentro sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway ang bawat desisyon niya ay magdulot ng pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan sa aming bansa. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat.